H2O, siya ang jungler ng Omega. Ginamit niya si Roger laban sa TNC sa MPL Philippines Season 13 regular season. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung anong item at emblem ang gamit niya kay Roger. First item, Top Boots, War Axe, Thunder Belt, Endless Battle, and Brute Force Breastplate. Para naman sa kanyang emblem, gumagamit sa H2O ng Assassin na may Thrill, Season Hunter, and Quantum Charge. Narito ang highlights kung paano niya gamitin si Roger sa MPL Philippines Season 13 regular season. Soft reset. Ang itatawag ng TNC, soft reset nga lang. Pero super Yoshi Wala sa nakalapit. likod. Nako, kinakalmo. Thunderclap nagamit na nga rin. Naabot ko siya dun sa retry. Pero parang hindi na nga ata, hindi pa nga ni-retry ni Ryzen doon. Knock-up is there. Habang mamamatay na si Heads sa pagkakataon na ito. Okay. May damage ang Barangay Omega. Super Yoshi magaling sa likod. 5v5. Bigil na ba si Yokir? Naku, nailatag na nga rin dito yung ultimate nila kay Jom. Acio with that turtle. Pero si Ryzen ang napuruhan. Kaya lang si Super Yoshi makakuha ng isa. Andito pa si Heads. Likod, Super Yoshi tumatakbo. Pero sa kapupunta, boy! Mali ka ng iskinitang dinaanan. Mukhang minastun dito. Op. At nag-regen muli si H2O. Napakaway ang TNC pero si Ryota mukhang gusto makakuha ng isa. Post for Matoy R. Andun na rin yung split-split. Si Ryzen na magiging puntiran nila. Dadaling ba niya doon sa may Knock-up. madaling kuran? Knock-up. Hindi na talaga pinahampas. Goyo. Dito si Ryzen. Habang si Goyo naman. Ang kanilang uunahin. Sakto meron pang gift. Pero hindi umabot doon yung dash. And si H2O na ang lilinis sa mga naganap. Ngayon yung Torres sa may bandang gitna. Ang kanilang magiging punteriya. Tingnan mo. Week 4 na eh. Oh, week 1. Nag-start na. Week 1 na kayo ah. Ay, Oh, mukhang- ito. Pero si Goyo, nako po, wala siyang muli na skip. Oh, Ryota, Habang si Ryota. Air, split Ryzen, lamang. laban sa Ryzen, tatlo. ang kanilang nagiging punteriya. Si Acio free hitting. Pero dadali na sa may bandalikod. Habang nandun yung Infinix handcam natin, talagang pinapakita dito. Tayo. Wait, speak of laban, lalaban ba sila dito? Super Yoshi sa likuran. Ano yung Thunderclap? Siyo kailangan niyang magbigay punteriya pero nag-draw siya doon sa player. Nailatag na ni Salmon Force. Jung dito, left right lamang. Ryota. Habang si Arthur ay sinampahan na kaagad. Itong si Ryzen, dalawang bagsak para sa Phoenix Army. Nako. Hahabol pa ba dito ang bagong barangay? Hindi. Sabi nila dito, sige na, mag-lord na kaagad tayo. Pa naman counter-engage ng ulti niyan, diba? So ngayon, didepensa ang TNC. H2 ay naroon din. Nilagang Oh, si Salmon hit! Force, papasok na nga ba dito ko ng Smart Omega. Ngayon nagtatalo na ang kupunan ng TNC. Habulan pa sa likod, pero si Heads ang mauuna, nag-grow na naman with that Winter Truncheon. At ang Smart Omega ngayon, palubon na ng palubon ang kalamangan nila. Grabe talaga yung nagiging mindset ni Yokir. Alam ko ako yung gusto niyong kunin. Sige, pero ang problema dun, pag may bumabad na isa or dalawa sa TNC, napapanis yung tulad nito. Naku! Naku po! Dalawa! Sila sa amin Primo! po, ay latag. Atoy Arlen doon sa likod. Pero si Super Yoshi may ipit sa 5 members ng barangay. Huwag ka papasok sa barangay hall, men! And TNC, unti-unti na sila nakukulangan ng mga members dito. Pinabasag na rin lahat ng mga katorehan. Andun yung final slash. May pagsagot na nagagawin. Nagamit na rin yung blitz at makakapatay. May jump, Si jump! Ukira mamamatay doon in the heads. Nakabawi na. At ang bagong barangay ang magwawagi sa laban na ito. Yep. And yung calls na yun ay talagang nakita natin doon sa laban na yun dahil very decisive yung paglalaro dito ng Smart Omega. Speaking of decisive, no, decisive na kinuha nila yung Roger dito sa ating MVP na si H2. 606 on the KDA, 92% kill participation. And ang masasabi ko lang, wala namang kasing Lancelot, tol. Diba? Wala namang Lancelot. Although yung Roger yung kumakaunter sa Lancelot, no? Pero kita na natin yung prowess and yung flex